Magandang araw po sa ating lahat mga kabiyahe. Ngayon nga ay binabagtas natin ang daan patungo sa bantayog ng Divine Mercy dito pa rin sa lungsod ng El Salvador. Tara, samahan niyo ako at habang ating iniikot at tinutuklas ang isa sa mga pinakasikat na pilgrimage at tourist destination dito sa lungsod, halina't ating saksihan ang ganda at katahimikan ng lugar. Samahan niyo ako. Bamboo dito guys, so siguro may mga food na. Napakaganda ng lugar na to kasi medyo ano siya, is Divine. Yan tayo sa loob. Pa rin po tayo ngayon, binabaybay ang kalsada o kahabaan ko patungo sa Shrine of the Divine Mercy. Eto nga, malapit na po tayo. Pinamagtas pa rin po natin ang kahabaan ng so Dito ka, pag ganyan ka dapat. ito yung Divine Mercy Foundation of Mindanao, Philippines. So, ayun siya. So, andito na tayo sa loob mismo ng Divine Mercy. Ito yung candle house nila. Kung gusto nyo magsindi ng mga kandila. So, ayun, dito po yan. Ngayon ay pupuntahan na natin ang pinakatampok na bahagi ng lugar, ang napakalaking bantayog ng Divine Mercy o banal na awa. Tara na't samahan niyo akong maglibot at tuklasin natin ang kagandahan at katahimikan ng dambanang ito. Para naman sa ating mga kapatid na kababaihan, may ipinapahiram na tamang kasuotan upang masunod ang dress code at mapanatili ang kabanalan ng lugar. Magkakaroon din ng maikling orientation bago payagang umakyat sa dambana ng banal na awa. Ito ay upang mabigyang gabay ang mga bisita sa mga alituntunin at wastong paggalang habang nasa loob ng dambana. Makikita niyo rin dito ang iba't ibang tindahan na nag-aalok ng mga memorabilia, mga religious items at iba pang pasalubong na maaaring maiuwi bilang alaala ng inyong pagbisita. Ang inyong nakikita ngayon ay ang napakagandang simbahan na may natatanging disenyo na kahugis ng korona ni Jesus. Kapansin-pansin ang kakaibang arkitektura nito na tunay na kahanga-hanga at nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa pananampalataya ng mga debotong bumibisita rito. Bukod sa ganda ng istruktura, mararamdaman din dito ang katahimikan at kabanalan ng lugar na nagbibigay inspirasyon sa pagdarasal at pagninilay. At isa ito sa mga tampok na atraksyon dito sa dambana ng banal na awa. Konting kaalaman, ang dambana ng banal na awa o Divine Mercy Shrine dito sa lungsod ng El Salvador sa lalawigan ng Misamis Oriental ay nagtatampok ng 50 talampakang rebulto ni Hesukristo. Ito yung map. Natapos ito noong taong 2008 at kinikilala bilang pinakamataas na rebulto sa mundo na inialay sa Divine Mercy. Itinayo ang dambana sa 100 na ektaryang lupain na nabili sa mababang halaga at naisakatuparan sa pamamagitan ng mga donasyon mula sa mga deboto.
Sinimulan ang proyekto noong taong 2003 matapos ang isang grupo ng mga peregrino na ayon sa kanilang salaysay ay ginabayan ng isang pangitain upang matagpuan ang Divine Mercy Hills. Inatasan umano sila ng pangitaing ito na maghanap ng isang burol na nakaharap sa dagat at magtayo ng isang santuaryo bilang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Pinili nila itong magandang lugar sa lungsod ng El Salvador. Ang lupain ay nabili sa mababang halaga at ang buong kompleks ay naipatayo sa pamamagitan ng bukas palat ng mga kontribusyon ng mga mananampalataya. Pagkatapos ng proyekto, opisyal na natapos ang dambana noong taong 2008. Sa kasalukuyan, ito ay pinangangasiwaan ng Divine Mercy Foundation of Mindanao, ng Marian Fathers of the Immaculate Conception at ng Archdiocese of Cagayan de Oro. Siguro guys, apakasarap pagka dito ka kinasal, no? Yung feeling na sobrang gaan sa pakiramdam. Diba? Ang ganda ng flowers. Pakaganda ng mga flowers. Diba? Tapos, alam niyo ba yung thinking ko guys na Ang dalawang sinag mula sa puso ni Jesus ay makikita ang dalawang makinang na sinag. taas Ang maputlang sinag ay sumisimbolo sa tubig na nagpapadalisay at nagbibigay buhay sa kaluluwa, sakto lang habang ang pulang sinag naman ay sumisimbolo sa dugo na siyang buhay na mga kaluluwa, silid dalanginan sa loob ng rebulto. At ang dalawang sinag ay nagsisilbi ring hagdanan patungo sa isang silid dalanginan na matatagpuan sa loob ng puso ng rebulto. Sa paanan ng rebulto ay may mga silid na inilaan para sa kumpisal at espiritual na pakikipagkasundo sa Diyos. Ang dambana ng Banal na Awa ay isa sa mga pinakatanyag na destinasyon ng mga Katolikong peregrino sa Pilipinas. Libo-libong deboto ang bumibisita rito bawat taon, lalo na tuwing Semana Santa at kapistahan ng Divine Mercy. Kilala rin ang lugar dahil sa mga naiuulat na patotoo ng pananampalataya, paggaling at mga di pangkaraniwang pangyayari. Isa sa mga pinakatanyag ay ang tinatawag na Dancing Sun na sinasabing nasaksihan ng libo-libong peregrino sa ilang pagdiriwang sa dambana. Punta tayo dito. Literal na sobrang gaan sa pakiramdam tuwing narito ka. Dahil bukod sa tahimik at payapang kapaligiran, matatanaw mo rin mula rito ang napakagandang tanawin ng Makahalar Bay. Ang sariwang hangin, katahimikan at kapanalan ng lugar ay talagang nagbibigay ng kakaibang ginhawa, dahilan kung bakit marami ang gustong bumalik at muling bumisita rito. Isa sa talagang nagpahanga sa akin ay ang ganda at kalinisan ng lugar. At kapansin-pansin din ang maayos at well-maintained na landscaping na lalong nagpapaganda sa buong paligid. Makikita mong inaalagaan at pinapanatiling maayos ang bawat bahagi ng dambana upang maging kaaya-aya sa lahat ng mga bumibisita. Tunay ngang ang lugar na ito ay hindi lamang isang puok ng pananampalataya, mga nais ng pansamantalang lumayo sa ingay at gulo ng paligid, at mga naghahanap ng panahon para sa pagninilay at kapayapaan ng isip. Ito may mga dining. Pwede kang kumain dyan. Dito guys, may simbahan din na ginagawa. Ayan. Ano.
Dati nakikita ko lang to eh. Ginapuntahan ko na. Ganda. Napakaganda ng landscape. Lalo pagka tinapat mo siya sa baba dito. Napakaganda. Dati, napapanood ko lamang ang lugar na ito sa mga video at larawan. Ngayon, sa wakas ay narito na ako at personal nang nasaksiyan ang kagandahan at katahimikan ng dambana ng banal na awa. Iba na tayo. Apakaganda ng landscape. Isa sana gusto ko dito guys is apakaganda ng landscape nila. Ayan. Diba? Apakaganda. Sobrang ganda ng landscape. Mainit ngayon guys. Yan galing na ta din kay may mga aso. Wow. Bagamat iba-iba man tayo ng pananampalataya at paniniwala, ang mahalaga ay ang paggalang ng ating ipinagkakaloob sa isa't isa. Kitang kita yung CDO. Hindi sukatan ng kabutihan ng isang tao ang kanyang relihiyon o paniniwala, kundi ang kanyang mga gawa, pagtrato sa kapwa at pagmamahal sa kapwa-tao. May ano dun. Sa huli, tayong lahat ay haharap sa iisang katotohanan at sa tunay na hustisya sa takdang oras na ipinagkaloob sa atin. May balete dito guys. Yung balete. May mga tao dun sa heart, papunta sa heart ni Statue of Jesus. Ayun, kita niyo yan. Kitang kita ko yung guys. Ayun yung CDO. Yan yung CDO. Daming lamok naman dito banda. Yan. Sa baba. Ang dagat. Ayun ba? Meron pa pala sa baba. Ito yung paakyat. Galing na tayo dun. Ayan. At dito nagtatapos ang ating paglalakbay sa dambana ng banal na awa dito sa lungsod ng El Salvador.
Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa paglibot sa napakaganda at napakapayapang lugar na ito. Kung nagustuhan ninyo ang ating munting lakbay at nais ninyo pang makakita ng iba pang mga pasyalan, update sa mga proyekto at mga nakatagong ganda ng Northern Mindanao, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-follow hanggang sa muli. Ingat po tayong lahat at pagpalain nawa tayong lahat ng may kapal. So ito yung exit. So bago tayo makaakyat dito guys sa heart ng statue, kailangan dumaan mo na sa orientation. Ayan, naka lock siya. Ayan siya. Dito yung exit. So ayan, napakapayapa ng lugar na to. Ito pala siya guys ay 50 feet ang taas. Ayan siya, yung statue of the Divine Mercy. Ayan, located po siya sa PSB Olaliman, El Salvador. Ayan, magkakaroon silang convention center dito. Ayan, may daan dito guys, punta tayo dun.